Obligado po ba ang anak na magbigay ng pera sa magulang? Napanood niyo na ba yung pelikulang And the Breadwinner is ni Vice Ganda? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, itong pag-uusapan natin, napaka-common issue po sa ating kulturang Pilipino. Kailangan ba talaga natin magbigay ng support sa ating mga kamag-anak incorporated? Yan po yung parang pinaka-tema actually ng pelikulang And the Breadwinner is. Napanood nyo na ba? It talks about the journey of the character of Buboy, no? A witty and resilient person. Siyempre, si Vice Ganda po yun, ang bida ng pelikulang to. Siya po yung naging isang breadwinner ng pamilya, na isang malaking pamilya dahil nga may pangyayari sa buhay nila na hindi na-expect. Kung napanood nyo pong pelikulang to, naka-emphasize po doon yung kahalaga ng pamilya, the value of perseverance, and then nakakatawa talaga yung, siyempre, si Vice talaga, impeccable talaga yung timing niya when it comes to comedy, and then they highlight in this movie yung unsung heroes, which are the breadwinners na binubuhat po ang buong pamilya para ika nga maiahon ng sa kahirapan. Kaya nga kung gusto nyo mapanood yung buong pelikula, nako, it's worth those people who wants to follow talaga Vice Ganda. It's worth the money. Pero ito, pag-usapan muna natin, ano ba talaga ang ugat ng ika nga kultura pagdating po sa suporta sa mga mahal sa buhay? Una, pag-usapan muna natin sa ating kultura, mahalaga ang pagtanaw po ng utang na loob, lalo sa mga magulang na nagpalaki po sa atin. Do you agree? At syempre, madalas inaasahan po kapag ang anak ay nagkaroon po ng trabaho, sila na magbibigay ng suporta sa kanyang pamilya. Parang expected niyan dahil sa ating kultura. Hindi katulad sa kultura ng ibang bansa, pagka 18 ka, aalis ka na, bahala ka na sa buhay mo at yung magulang niya ay may sariling buhay din. At ito lang, kailangan natin maunawaan ang pagsuporta po sa ating magulang at mahal sa buhay, lalo ng mga breadwinners, hindi lang tungkol sa obligasyon, kundi pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Pero pag-usapan mo naman natin dito, ano ba yung pros and cons na pagiging mapagbigay? Pros muna. Syempre, yung utang na loob. Para maipakita natin, nagpapasalamat tayo sa mga taong nagsakripisyo, lalo ng ating mga magulang. Pangalawa, nakakatulong din to sa family bonding, strong and better family relationship, di ba? Yung parang nagkakatulungan effect. And then number 3, magkakaroon din tayo ng kapayapaan sa ating puso. Everyone's chipping in for the benefit of the family, which is really good. However, may cons po ito. Ano yung mga cons? Negative po. Kapag hindi maliwanag ang expectation o masyadong mataas ang expectation, nakaka-apekto to sa sariling financial goals. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na financial strain. Iba-iba yung tinatawag na expectation versus reality. Pag hindi nyo pinag-usapan, ito expectation pala nila, ito naman reality na binibigay mo, ay hindi talaga magtutugma. At pangalawa, negative na pwede mangyari kung nasanay po ang mga, syempre, mahal sa buhay, na lagi na lang umaasa, maari na hindi na rin sila magkusa. Ika nga, magkusang palo na maghanap ng sariling income. And I'm only referring, i-clarify po natin sa mga taong meron pang kakayanan na magtrabaho. Siyempre, yung mga lolo, lola, yung medyo matatanda na, hindi na kaya, kailangan talaga pangalagaan. At pangatlo, pwede rin to magdulot ng tensyon kung hindi, again, maliwanag o malinaw ang expectation sa realidad. So, para sa mga tao na mga breadwinners po, shout out sa mga breadwinners. I'm also a breadwinner myself, kaya ito yung mga tips na pwede nyong siguro isasuggest ko po sa inyo, maari pong makatulong. Number 1 po, communicate openly. Huwag nyong iwasan ang topic ng pag-uusap. Sabihin nyo sa magulang nyo kung ano ang kaya mong ibigay at ipaliwanag mo ang sitwasyon ng iyong finances. And that is exactly what I shared with my parents nung ako ay tumutulong. I got married in the age of 33. Nung bago ako magpakasal, 32 ako noon, sinabi ko sa mga magulang ko, lalagay na ako sa gulf. And then sinabi ko, pa, kung ikasal po ko, ang kaya ko lang ibigay sa inyo at tulong ay only up to this amount, kung okay lang sa inyo. Pag kayo ay nagre-require pa ng ay i-delay ko muna yung kasal ko kasi obligasyon ko kayo, parang priority ko kayo. Buti na lang pumayag. That's number 1. Number 2, nag-set din po ng boundaries. Parang gumawa kami ng budget na mag-asawa, magkano lang pwedeng ibigay sa father side, and then syempre sa side niya, sa side ko, para hindi maapektuhan ang aming personal goals. Nag-set kami ng boundaries. And then pangatlo, ang pwede nyo rin gawin, lalo na kung meron pang kakayanan
pamamagitan na may sinusuporta kang mga kapatid. Help them to become self-sufficient. Ang goal po talaga natin is for them to become independent, not to become dependent. Yan ang ginawa ng isang OFW na kakilala ko by the name of si Joy Gadia. Ang ginawa po niya, binigyan niya ng bahay sa taas at yung ground floor ginawa niyang sari-sari store. Yung mga magulang nila kahit na medyo senior citizen na, pero kumikita na at di na siya nagpapadala ng pera. Napakagaling po. Pang-apat po, ang suggestion ko po, kung may mga kapatid, hati-hatiin niyo naman ang responsibilidad para hindi lang isa ang bumubuhat at nagdadalaga ng bigat ng suporta. Kahit na ikaw na nakikinig ka sa akin. Ay, wala naman akong pera, hindi naman kasing yaman nila. O baka pwede ka naman bigyan ng oras. Physical presence. Please lang naman. Mag-ambag ka naman kahit wala kang pera. Bato-bato sa langit, tamaan po sana wag magalit. And then last but not the least, ang pinaka-best way para ikaw ay magbigay ng suporta, tandaan mo na habang tumutulong ka, mahalaga rin na unahin mo rin ang sarili mo. Ika nga self-care, self-love. Huwag yung panay bigay ng bigay o ng mga breadwinners at kinakalimutan mo na ang iyong sariling kapakanan at sariling syempre, ika nga yung tinatawag nating mental at emotional and financial health. At para sa mga tao medyo nababurden, Pero Chinky, isipin mo ako na lang ang inaasahan ng buong bayan. ay nako kapatid, kung ganun ka mag-isip, wala ka talaga akong magagawa na maitulong po sa inyo. Bakit po? Habang na palaki ng palaki ang obligasyon, palaki ng palaki ang pagbibigay mo. Alam mo, ultimately, bilang isang breadwinner, tatandaan mo to, you can never give what you do not have. Number 2, sana naman sa pagbibigay mo, it's out of what overflow, not because of out of stress. Ang pagbibigay sa magulang at mahal sa buhay ay hindi lang obligasyon, kundi isang magandang pamamaraan para magpakita ng pagmamahal at pagpapasalamat. Dapat may balanse po. Tumulong ka sa kapwa, pero wag mo kalimutan, tulungan mo muna ang iyong sarili. Sana nagustuhan niyo tong episode na ito at shout out again, congratulations sa lahat ng mga dakilang breadwinner. Isa talaga kayong malaking halimbawa at dakila po kayo na kayo po ang bumbuhat at tumutulong sa inyong pamilya. Tatandaan, tamang karunungan po, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.